Sa punto pong ito, makakapanayam naman natin si Deputy Speaker Paulo Ortega V, live mula sa Senado, kaugnay pa rin po sa nagpapatuloy na paglilitis laban sa Vice Presidente. Magandang hapon po kung Ortega, si Bien Manalo po ito. Hello, magandang hapon po, Bien. Salamat po sa pag-imbita. Ay, kung Ortega, ano po ang masasabi nyo sa pag-usad ng trial? Unti-unti na po bang nabubuo itong puzzle pieces pagdating po sa umano'y paglulustay ng Vice Presidente ng confidential at intelligence funds? Well, sa aking palagay, doon pa lang po sa mga COA witnesses natin at kay Gene Acosta, medyo solidong-solido na po ang pagpapaturo ng na-establish na po ng prosecution, mga kailangan nila na. Ngunit maganda rin po na kahit treated as a hostile witness tong si Lemuel, patuloy pa rin po na matatahi at bubuin tong nilalatag po ng prosecution. Kung Paulo, tingin nyo po, ano po kaya ang implikasyon ng iginiit ng prosecution na ideklara bilang hostile witnesses ang lahat ng testigong magmumula po sa OBP at DepEd? Siyempre hindi po sila galing sa prosecution at siyempre po sila po ay empleyado ng Office of the Vice President. I'm sure meron din pong some sort of paghahanda para po mag-testify dito. Pero makikita po natin mula kay Ma'am Gina Acosta hanggang sa ngayon parang medyo nagtuturoan na po ng konti. May turuan po nang nangyayari. Sabi ko nga baka parang may laglagan na ng konti dito. Pero ongoing pa naman po yung trial. So tingnan natin po sa mga susunod na minuto at oras kung ano pong mangyayari. Kung Paulo, para na lang sa ating mga kababayan na sumusubaybay dito sa impeachment trial, ano pa po ang dapat asahan sa daloy ng paglilitis sa mga susunod na araw? Susunod naman po pagkatapos po nito, I'm sure magde-declare po ang presiding judge kung ano po ang mangyayari sa mga susunod na araw. Pero as per mga witness po, sa side po ng prosecution, syempre po maglalatag po sila ng mga iba't ibang diskarte. Hindi naman po natin pwedeng sabihin or pangunahan po with regards to sa mga ipipresenta po ng mga susunod ng prosecution. Pero hindi nga po nakapunta yung isang witness natin, pero hindi naman po nadiderail ang prosecution actually. Well established na po yung fact na nandyan po yung pera, meron pong order, pero ang problema, yung resibo po, saan ginamit, at yung paraan po ng paglustay ng pera, doon po yun po ang pinakamalaking nakikita natin problema sa lahat ng ito. Maraming salamat po, Kong Paulo. Muli yan po si Deputy Speaker Paulo Ortega V.